Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2336, Dakilang Demon Halberd of Desolation. Napatingin sila sa lumulutang na pit of hell. Bamulong si Lin Fang. Dahil nagpa siya kaming magpatuloy, kailangan naming sumulong ng buong tapang na may di matinding espiritu. Dahan-dahan siyang sumulong. Napakabilis, nakarating sila sa harap ng pasukan ng pulang dugo na pit of hell at pasok. Nang dumating si Lin Fang sa loob, napagtanto niyang isa itong mundo, at may mga guho sa lahat ng dako, na kinumplito ng mga bangkay at kalansay. Parang kamatayan ang amoy nito. Isang masamang hangin ang dumampi sa kanilang balat. Nang inag si Ye Ji Yun at mahinang nagsabi. Ang lamig. Ang lamig na iyon ay tumagos sa kanilang mga buto. Ang pangalan ng lugar na iyon, ang Supreme Ancient Pit of Hell, ay nagiging mas konkreto habang sila ay lumipat. Ito ang pangunahing teritoryo ng isa sa 7 ipinagbabawal na teritoryo. Ito na ba ang simula ng totoong Pit of Hell? Bulong ni Qi Lianshan. Isang sandata ang lumitaw sa kanyang kamay, at nagkalat na mga ilaw na naglalaman ng lakas ng Saint's Weapon. Saint's Weapon. Si Lin Fang ay namangha. Si Qi Lianshan ay may tunay na Saint's Weapon. Ang matabang lalaki at si Ye Ji Yun ay naglabas din ng mga sandata, lahat ng mga ito ay Saint's Weapons. Kinuha ni Lin Fang ang kanyang 10,000 Evolution Cauldron. Kailangan niyang mag-ingat dito. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, kumikislap ang nakasisilaw na gintong mga ilaw at nagpapaliwanag sa pulang dugong kalangitan. Isang nakakatakot na chi ang pumuno sa hangin. Sinabi ni Lin Fang, may labanan. Kumislap ang kanilang mga figure at mabilis nilang nakita ang dalawang malalakas na cultivator na nakikipaglaban sa isang bangkay. Ang bangkay na iyon ay mayroon lamang sa itaas na bahagi ng kanyang katawan, walang laman ng kanyang mga eye socket, at wala siyang pinakawalan na chi. Mukha siyang patay na patay, ngunit kaya niyang labanan ng malalakas na cultivator na mayroong Saint's Weapons. Nakakatakot na pisikal na lakas. Kahit patay na siya, napakalakas niya. Ang katawan ng isang saint ay katawan ng isang saint, ang mga katawan ng mababang antas ng Saint Emperor ay mas matibay kaysa sa mababang antas ng Saint's Weapon. Sabi ni Qi Lianshan. Pero patay na ang Saint Emperor na iyon, bakit siya nakikipag-away? At kung paano? Sambi na yan, pupunta ako. Sabi ni Ye Ji Yun, tumalon pasulong. Naglabas siya ng nakakatakot na mga ilaw ng buhay na umatake sa bangkay. Unti-unting bumagsak ang bangkay at parang normal na bangkay. Ang dalawang malalakas na cultivator ay nagsabi. Ang iyong mga ilaw sa buhay ay maaaring kontrahin ang cadaverous chi. Salamat. Ang kapaligiran ay napakalububrious sa loob. Sabi ng isa, ito ay si Tuba, tila labis siyang nenas at sinabi. Dapat tayong manatiling magkasama at tumulong sa isa't isa. Tumingin si Ye Ji Yun kay Lin Fang at sa iba pa at sinabi. Nasa puso tayo ng Supreme Ancient Pit of Hell, the more the merrier. Tumango si Lin Fang. Sige, mabuti, magkatabi tayo. Si Qi Lianshan at ang matabang lalaki ay hindi nag-isip. Gaano ka nakatagal dito? Tinanong ni Ye Ji Yun si Sito Ba at ang isa pa. Hindi nagtagal. May napansin kaming kayamanan, at inatake kami ng bangkay. Sabi ng isa, ang kanyang katawan ay napapaligiran ng mga gintong ilaw, tanda na siya ay mula sa Empty Space Shrine. May hawak siyang magic weapon na lumiit ng mga sandaling iyon. Isang kayamanan. Nagulat si Ye Ji Yun. Saan? Ihahatid ka namin doon. Mayroong hindi ka panipaniwalang kayamanan, ngunit tiyak na mapanganib doon. Sabi ng taong iyon. Sinundan siya ni Lin Fang at ng iba pa. Mabilis silang nakarating sa harap ng isang altar, isang malawak na espada ang damaykit doon. Sa paanan ng broadsword ay isang bangkay, nasa perpektong kondisyon. Katawan ng isa pang saint. Nasa katawan niya ang broadsword na iyon, ibig sabihin pinatay siya dito. How incredible! Sabi ni Sito Ba, nagtataka ako kung makokontrol ba natin ito o hindi. Si Qi Lianshan ay humakbang pasulong, ngunit pinigilan siya ni Lin Fang. Sinulyapan niya siya at sinabi, naaalala mo ba ang lambak? Sa tingin mo nakakatakot iyon. Sabi ni Qi Lianshan. Hindi mo ba nakikita na ang Sito Ba at ang isa pa ay walang balak na pumunta at subukang kunin ang broadsword? Sagot ni Lin Fang ng telepatiko. Nagulat si Qi Lianshan, ngunit sumagot. Gusto tayong gamitin ng Sito Ba at tingnan kung mapanganib o hindi. Posible. Dapat na tayong umalis. Sabi ni Lin Fang ng telepatiko. Umalis ang matabang lalaki at si Ye Ji Yun kasama nila. Nagulat si Sito Ba at ang isa pa. Napatingin sila sa apat at nakasimangot. Hindi naman bobo ang apat. Kung hindi nila nakita ang lambak sa labas, sinubukan nilang kunin ang malawak na espada, ngunit ngayon ay naging maingat na sila. Nagpatuloy si Lin Fang at ang iba pa. Napakabilis, nakabunggo sila ng isang demonyo, iba sa mga demonyo sa labas. Ang isang mata niya ay nawawala, ngunit ang isa ay alerto. Sinulyapan niya si Lin Fang at ang iba pa, dahilan para manginig sila. Si Lin Fang at ang iba pa ay nakaramdam ng malamig na hangin. Lumitaw ang demonyo sa kanilang harapan. Hindi sila gumalaw. Itinaas ng demonyo ang kanyang kamao at tinutukan si Qi Lianshan. Bumalik. Paputok na sigaw ni Lin Fang. Isang nakakatakot na roller sword ang gumalaw patungo sa natitirang mata ng demonyo, ngunit itinaas ng demonyo ang kanyang kamay at pinigilan ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inihagis ang roller sword sa di kalayuan. Nagkaroon ng kalayuan sa malayo.
Tumingin ang demonyo kay Linfang, na bumalik kasama ang iba. Iniligtas mo akong muli, sabi ni Qi Lianshan. Basang-basa siya ng malamig na pawis. Nailigtas ta, tingnan natin kung makaalis tayo ng buhay. Sabi ni Linfang. Sumunod sa kanya ang demonyo. Lumipad pa atras si Linfang, ngunit ang demonyo ay lumipad patungo sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, lumitaw ang lakas ng reincarnation ng dugo at naakit si Linfang. Mahusay na empty space technique. Sabi ni Linfang. Siya ay tumagos sa walang laman na lakas ng espasyo. May dugong fog na lumitaw sa paligid niya, ngunit hindi siya maabot. Ang demonyo ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Nakaramdam ng lamig ng yelo si Linfang. Matalas at walang ekspresyon ang mata ng demonyo. Asar ngayon. Sigaw ni Qi Lianshan. Inatake niya ang kalaban gamit ang Saint's Weapon. Ang kapaligiran sa paligid ng demonyo ay kumaluskol sa hindi nakikitang kapangyarihan. Pasimpleng sumuntok ang demonyo sa direksyon niya. Kailangan ko lang ng alaala ng ilang tao, sino ang handang magbigay sa akin ng mga alaala? Biglang tanong ng demonyo. Si Qi Lianshan at ang iba ay namangha. Gusto lang niya ng alaala ng mga tao. Kung bibigyan kita ng mga alaala, magiging gulay ba ako? Tanong ni Qi Lianshan. Kung napakabait mo, hindi ko sisirain ang mga alaala mo, titingnan ko lang. Walang emosyong sabi ng demonyo. Huminga ng malalim si Qi Lianshan at sinabing, sige, may tiwala ako sa iyo, tingnan mo ang mga alaala ko. Lumapit siya sa demonyo, nakaayos at handa. Iniunat ng demonyo ang kanyang kamay at inilagay ito sa ulo ni Qi Lianshan. Napapaligiran ng nakakatakot na mga ilaw ang ulo ni Qi Lianshan ng mahabang sandali bago niya binawi ang kanyang kamay at tumingin sa langit. Napakaraming taon na naman ang lumipas. Bulong ng demonyo. Tapos tumalikod na siya at umalis. Nakahinga ng maluwag si Linfang at ang iba pa. Anong delikado? Hindi siya purong demonyo. Napakamatapang. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Umikot si Linfang at ang iba pa. Guro. Sigaw ni Yajiyun. Ito ay ang High Priest ng Celestial Sound Shrine. Ako si Yajiyun mula sa Life Shrine. Master, paano tayo makakaalis? Umalis. Tanong ng High Priest ng Celestial Sound Shrine. Nagulat siya, itinaas ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko alam kung gaano na ako katagal dito, ngunit hindi ako nakahanap ng paraan para umalis. Paano nawala ang iyong mga alaala, guro? Tanong ni Yajiyun. Kung alam ko, hindi ako magiging amnesiac. Sumagot ang punong pari. Baka sinira ng mga demonyo ang aking mga alaala, tulad niyan. Nasaan ba tayo? Tanong ni Yajiyun. Dito. Tumingin ang punong pari sa malayo at sumagot. Hindi pa ako nakarating sa malayo dito. Narinig ko na ito ang silid ng kabaong ng hari ng demonyo. Ang mga demonyo rito ay pawang malalakas na cultivator mula noong sinaunang panahon. Nakakatakot, naisip ni Linfang at ng iba pa, marahas na tumibok ang kanilang mga puso. Ang silid ng kabaong ng hari ng demonyo. Isang nakakatakot na liwanag ang sumilay sa kalangitan, at dumagundong ang kulog. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang isang sinag ng liwanag na sumugod sa kalangitan. Biglang sumabog ang blood moon sa langit. Dakilang demon halberd ng desolation. Sino ang bumasag ng selyo? Tanong ng punong pari na nakakunot ang noo. Lumipad siya at nawala. Nakita siya ni Linfang at ng iba pa sa malayo. Ang dakilang demon halberd ng desolation. Isang selyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2237, Palasyo ng Langit. Ang blood moon sa langit ay sumabog. Tumitig si Linfang sa langit, nanginginig. Isang nakakatakot na chi ang pumuno sa hangin. Ito ay isang nakakatakot na sans armas. Mayroong mga sub-level sa loob ng Saints at Saints weapons. May mga half-saints, hindi masyadong pamilyar sa antas ng cultivation na iyon, ngunit sila ay mga Saint Emperor na. Pagkatapos, may mga mababang antas na Saint Emperor, mataas na antas na mga Saint Emperor, at walang katulad na mga Saint Emperor. Ang mga sandata ay hinati sa mababang antas na Saints weapons, medium level na Saints weapons, high level na Saints weapons, at walang kapantay na Saints weapons. Ang mga antas ng Saint Emperor at ang mga antas ng Saint's weapon ay magkapareho, ngunit ang isang mababang antas ng katawan ng Saint Emperor ay higit, mas malakas kaysa sa isang mababang antas ng Saint's weapon, na nangangahulugang kapag ang isang mababang antas na Saint Emperor ay inatake ng isang mababang antas ng Saint's weapon, sila hindi kailangang mag-alala. Ang mga katawan ng high level na Saint Emperor ay higit, mas malakas kaysa sa medium level na Saint's weapons. At ang walang katulad na mga Saint Emperor ay maaaring masugatan lamang ng mga walang katulad na Saint's weapons. Bilang karagdagan, mayroong isang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng lahat ng mga antas na iyon. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay winasak ang buwan sa kalangitan, na nangangahulugang ito ay isang nakakatakot na sans weapon. Pero tingnan natin. Lumipat si Linfang at ang iba papatungo sa nakakatakot na chi. Matapos tumawid sa isang kurtina ng malamig na chi, nakita ni Linfang at ng iba pa ang Great Demon Halberd of Desolation. Mayroong isang sinaunang yugto ng labanan sa harap nila, at ang Great Demon Halberd of Desolation ay natigil dito. May isang patay na hari ng demonyo, naputol siya ng palakol ng halberd. Ito ay nakakatakot na makita.
Ang Great Demon Halberd of Desolation ay nagpapalabas ng nakakatakot na demon chi na tila sisirain nito ang mismong hangin na kanilang nalalanghap. Ang High Priest ng Celestial Sound Shrine ay tumayo sa entablado ng labanan at nagsabi, "Sino ang pumatay sa cultivator na iyon kasama mo, dakilang Demon Halberd ng Desolation? Sino ba ang nakapagtatak sa iyo, dakilang Demon Halberd ng Desolation, sa napakatagal na panahon? Naglalaman ka ng sadness at betrayal chi, dahil ba ang pinatay gamit ka ay ang iyong tunay na Panginoon? Pangulo at pagkakanulo." Si Lin Fang at ang iba pa ay natulala. Naramdaman nilang mabuti ang chi ng Great Demon Halberd of Desolation. Gaya ng inaasahan, talagang naglalaman ito ng sadness chi. Tumingin si Lin Fang sa High Priest, tama siya. Ang pinatay ng Great Demon Halberd of Desolation ay ang Panginoon nito, ngunit ang ibig sabihin ay mas nakakatakot ang pumatay sa kanya. Ang High Priest ng Celestial Sound Shrine ay humakbang pasulong at napuno ang hangin ng nakakatakot na lakas ng sound wave. Naramdaman ni Lin Fang at ng iba pa ang hindi nakikita at hindi nasa salat na kapangyarihan. Isang puwersa ang nagdala kay Lin Fang at ang iba papalayo, ang High Priest ay hindi gustong mapatay sila nang hindi sinasadya gamit ang kanyang chi. Boom! Isang nakakatakot na dugupulang ilaw ang lumipat patungo sa High Priest ng Celestial Sound Shrine. Ang kapaligiran sa paligid niya ay naging isang impyerno na puno ng dugo at kadiliman. Ang punong pari ay humakbang pasulong, nanginginig ang kapaligiran. Sumabog ang mga gusali sa kanilang paligid. Ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay tila nag-aatubili. Patay na siya. Dapat kang maghanap ng ibang Panginoon. Matiig ang sabi ng punong pari. Nagsimulang mag-vibrate ang sandata. Nakawala ito sa bangkay at bumangon sa hangin. Sa di kalayuan, may nakamasid. Gayunpaman, nang dumaan sa tabi niya ang Great Demon Halberd of Desolation, naging blood fog siya at nawala. Hindi man lang siya ginalaw ng dakilang Demon Halberd ng Desolation. Nakakatakot, sabi ni Lin Fang at ng iba pa. Pinagmasdan nila ang Great Demon Halberd of Desolation na nawala sa malayo. Ang halberd ba ay natatakan doon sa napakatagal na panahon? Guro, ano ang antas ng paglilinang ng Great Demon Halberd of Desolation at ang napatay? Tanong ni Yajiyun sa High Priest. Tumingon ang High Priest at tumingin kay Yajiyun. Mataas na antas na Saint Emperor, mataas na antas na sanmas ng Saint Emperor. Si Yajiyun ay namangha. Kaya't ang napatay ay isang high-level na Saint Emperor, at ang Great Demon Halberd of Desolation ay isang high-level na Saint's Weapon. Kaya, ang pumatay sa kanya ay isang walang katulad na Saint Emperor. Buhay pa ba siya? Kung nabubuhay pa siya, nasa bawal na teritoryo pa ba siya? Sa langit, muling lumitaw ang buwan na nawasak. Naglalaman ito ng nakakatakot na dami ng pulang dugong demon chi, at magpapailaw sa lugar na iyon magpakailanman. Pagkaraan ng maikling panahon, ang buong pit of hell ay napuno ng nakakaagnas na layunin ng demonyo. Ang buwang pulang dugo ay naglalaman ng demon intent at isang nakakatakot na kaagnasan na lakas. Kapag nawala ang buwang iyon, bumukas muli ang pintuan ng pit of hell. Pumasok ka, medyo walang ingat iyon. Sabi ng punong pari, habang nakatingin sa langit. Ano? Nagulat ang taong grasa. Sumimangot si Yajiyun. Nararamdaman na niya ang kinakaing demon chi. Kung hindi ka isang saint, hindi mo mapaglabanan ang mga nakakapanghinang lakas na iyon. Sabi ng mataas na pari. Nawala siya. Sa kanyang mga mata, si Lin Fang at ang iba pa ay tiyak na mamamatay. Pero may isang babae na nakakakilala sa kanya sa grupo, at ayaw niyang mamatay siya, kaya binalaan niya sila. Kung hindi, wala siyang pakialam. Ang Demon Lake Chi na iyon ay maaaring makapinsala sa ating mga katawan. Sabi ni Yajiyun, na humahatak ng mahabang mukha. Ang lakas ng kanyang buhay ay nakapalibot sa iba. Naunawaan nila kung paano naging mga demonyo ang mga demonyo sa labas. Nasa langit pa rin ang Blood Moon. Napakabilis, ang mga ilaw ng buhay ni Yajiyun ay kinakalawang. Magiging demonyo ba talaga tayo? Sabi ni Chi Lianshan, hinayla ang mahabang mukha. Isang makapal na sandata ng lupa ang lumitaw sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, lumitaw din ang baluti sa paligid ng iba, ngunit wala itong silbi, ang baluti ay mabilis na nasira ng layunin ng demon. Palaki ng palaki ang Blood Moon sa langit. Ang taong matabang ay hindi gaanong lumalaban, lumitaw ang mga sugat sa buong katawan at ang hangarin ng demonyo ay tumagos sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga ito. Unti-unti na siyang nagiging demonyo. Hindi. Galit na sigaw ng matabang lalaki. Ayaw niyang mamatay. Siya ay dumating upang tuklasin ang misteryo ng Supreme Ancient Pit of Hell, hindi para mamatay. Magkasama. Sigaw ni Lin Fang. Gumawa sila ng isang bilog at lahat sila ay naglabas ng lakas ng buhay. Kasabay nito, ang mga pattern ng buhay ng ebolusyon ay lumitaw sa lupa. Iyon ang unang pagkakataon na gumamit si Lin Fang ng mga pattern ng buhay, binago niya ang kanyang God Chi ng lupa at langit sa Life Chi, at isang mahusay na deployment spell ang pumalibot sa grupo. Hindi masisira ang walang kamatayang enerhiya. Si Yajiyun ay namangha. Siya ay mula sa Life Shrine at hindi pa rin niya mailabas ang gayong hindi kapani-paniwalang lakas sa buhay. Ang hangarin ng demonyo sa langit ay nakakatakot, madali nitong masira ang kanyang Life Chi. At ngayon ay sinira nito ang life deployment spell ni Lin Fang, ngunit ang lakas ng buhay ay napakalakas kaya mabilis itong nakabawi. Si Chi Lianshan ay patuloy na naging demonyo, at pagkatapos ay gumaling at bumalik sa tao muli.
Ang dalawang magkasalungat na lakas ay patuloy na nakikipagkompetensya. Kahit na ang layunin ng demon ay mas malakas kaysa sa lakas ng buhay, ang dahilan kung bakit ito lumaban ng husto ay dahil ang life chi ay naglalaman ng walang kamatayang lakas. Nanginginig ang matabang lalaki. Alam niya na kung wala ang walang kamatayang lakas ng buhay, mamamatay siya kaagad. Maghintay ka at magiging maayos ka, malungkot na sabi ni Lin Fang. Kinakaagnasan din ang kanyang katawan dahil sa layunin, ngunit salamat sa walang kamatayang lakas sa kanyang katawan, mas mabilis siyang nakabawi kaysa sa iba, hindi man lang nakikita ang kaagnasan sa kanyang katawan. Boom boom boom. Lakas ang bomb alot sa kalangitan at gumagundong ang kulog. Itinaas ni Lin Fang at ng iba ang kanilang mga ulo at nakita ang isang nakakatakot na Saint's Weapon na sumugod sa kalangitan patungo sa Blood Moon. Dakilang Demon Halberd ng Desolation. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita ang Great Demon Halberd of Desolation na pinutol patungo sa Blood Moon sa isang pagsabog ng kapangyarihan. Nabasag ang Blood Moon. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay naglabas ng nakakatakot na dami ng lakas, at sinubukang sirain ang buwan. Hindi gusto ng Great Demon Halberd of Desolation ang buwang iyon. Bakit patuloy itong umaatake? Ang halberd ay Sans Weapon, ito ay buhay. Muling lumitaw ang buwan at muli itong inatake. Nagsimula na rin itong umungol ng galit. Gumagundong ang kulog habang lumalakas ang kapangyarihan ng demonyo. Si Lin Fang at Ye Jiyun ay namangha. Ang Sans Weapon ay umaatake sa isang buwan. Ang Demon Chi ay patuloy na umiikot sa kanilang paligid. Ang pulang dugo na buwan ay patuloy na naglalabas ng mas maraming enerhiya, at isang malabong balangkas ang lumitaw sa loob ng isa itong kastilyo. Isang walang katulad na cultivator ang nakaupo sa palasyo. Para siyang isang nakakatakot na demonyo, may hawak na talim na pulang dugo, ang dulo nito ay damaykit sa lupa. Ang buwan ba ang libingan ng hari ng demonyo? O ang kanyang silid sa kabaong? Sa sandaling iyon, makikita ni Lin Fang at ng iba pa, lahat ng mga demonyo at malalakas na cultivator na nasa mundong iyon ng eksenang iyon sa kalangitan. Nanginginig silang lahat. Ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Nang makita iyon ni Lin Fang, nagulat siya. Naalala niya ang pangungusap na iyon, ang palasyo ng langit. Anong petsa? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2338, Palasyo ng Libingan ng Hari. Ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay galit pa rin, ang hangin ay humahampas sa galit. Gusto nitong sirain ang buwan, ngunit nabigo ito. Siguro ang walang katulad na demonyong iyon ang pumatay sa may-ari nito. Bulong ni Lin Fang at ng iba pa, patuloy itong umaatake. Kahit na ang Great Demon Halberd of Desolation ay hindi nagawang sirain ang buwan, kahit papaano ay nagawa nitong ipakita ang palasyo. Ang High Priest ng Celestial Sound Shrine ay hindi malayo kay Lin Fang at sa iba pa, nakatingali din sa langit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sino ang nagpaka-amnesia sa kanya? Sino ang nagpagulo sa mundong ito? Sino ang gumawa nito na isang ipinagbabawal na teritoryo? Bakit ang lahat ng malalakas na cultivator ng kontinente ng Siyam na Ulap at ang Supreme Animal World ay hindi nang ahas na pumunta dito? Dahil ba sa tao sa palasyong iyon? Ang High Priest ng Celestial Sound Shrine ay bumangon sa himpapawid, isang buka ng lumitaw sa kanyang kamay at sinimulan niyang tugtugin ito. Isang nakamamatay na himig ang bumangon, isang pilak na ilog na gawa sa soundwave na enerhiya ang damaloy sa kalangitan. Bumagsak ito sa palasyo, ngunit walang nangyari. May mga salita. Sabi ni Ye Jiyun, nakatingin sa pulang dugo na buwan. Ang sinaunang pagsulat ay lumitaw. Hindi ko maintindihan ang mga sinaunang karakter na iyon. Sabi ni Ye Jiyun. Sumimangot si Qi Lianshan at ang matabang lalaki. Hindi rin nila kilala ang mga karakter na iyon. Anong problema? Tanong ni Ye Jiyun kay Lin Fang. Nanginginig siya. Pangalawang beses na niya itong nakita sa buhay niya. Ang Demon Emperor. Nanginginig si Lin Fang. 1,000 taon na ang nakalipas, ano ang nangyari noon? Ang Demon Emperor ay dapat na nabuhay 1,000 taon bago, at ang Supreme Ancient Pit of Hell ay umiral sa napakatagal na panahon. 1,000 taon na ang nakalilipas, marami ng mga alamat tungkol sa isang demonyo. Ito ay dapat ang demonyong hari ng Supreme Ancient Pit of Hell. Naiintindihan mo ba ang mga karakter na iyon? Tanong ng matabang lalaki kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang. Alam niya ang mga salitang iyon, syempre, nakakita siya ng mga sinaunang salita sa palasyo ng Jade Emperor, at ganap na naiiba ang mga ito sa mga karakter na ginamit nila sa ngayon, dahil ang mga ito ay sinaunang salita. Ano ang nakasulat? Tanong ni Qi Lianshan. Na-curious siya. Maaari mong gumuho ang lupa at langit, pinadaloy mo ang mga ilog ng dugo sa kontinente ng Siyam na Ulap, matagal na kitang hinihintay. Biglang nagsimulang manginig ang buwan at nagliwanag sa katawan ni Lin Fang. Ye Jiyun, Qi Lianshan at ang matabang lalaki ay na-freeze sa gulat. Maaari mong gumuho ang lupa at langit, pinadaloy mo ang mga ilog ng dugo sa kontinente ng Siyam na Ulap, matagal na kitang hinihintay. Inausap ba ng boses na iyon si Damon mula sa World Clan? Bakit niya naintindihan ang mga karakter na iyon? Bakit nanginginig ang buwan? Ang nakakatakot na lakas ng lawa ng demonyo ay unti-unting naglaho, naalala ito ng pulang dugo na buwan. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw at bumalot sa katawan ni Lin Fang bago siya binuhat palayo. Dahan-daang bumangon si Lin Fang sa hangin. Si Lin Fang ay tumaas ng pataas sa langit, palapit ng palapit sa buwan.
Pumasok siya sa palasyo ng langit habang ang nagtatakang si Ye Jiyun at ang iba ay nakatingin sa kanya. Nawala siya sa loob ng palasyo. Wala na ang lawa ng demonyo, mabubuhay tayo. Sabi ni Ye Jiyun, huminga ng malalim. Salamat kay Damon, mabubuhay sila. Paano napunta si Damon sa palasyo? Tinawag ba siya ng hari ng demonyo? Tumitaw sina Qiyong Haiya at Qiyong Jiutian. Nawawala ang ibabang bahagi ng katawan ni Qiyong Haiya, na agnas na ito. Gayunpaman, nang mawala ang lawa ng demonyo, lumitaw ang ilang lakas sa kanilang paligid at sila ay nakabawi. Ako ay naligtas, ito ay kalooban ng langit. Bulalas ni Qiyong Haiya, itinaas ang kanyang ulo at nakatingin sa buwan. Muntik na siyang mamatay. Sa kabutihang palad, binigyan siya ni Qiyong Jiutian ng ilang mahahalagang kayamanan, na pansamantalang nagpoprotekta sa kanya. Ngunit kahit noon pa man, ang kanyang katawan ay nagsimulang kainin. Muntik na siyang mamatay. Hanapin natin ang exit, sabi ni Qiyong Jiutian. Kinailangan nilang umalis. Oo, umalis na tayo sa kakilakilabot na lugar na ito. Tumanggo si Qiyong Haiya. Sa pagkakataong iyon, gusto na lang nilang umalis, kinilabutan na sila. Wala nang gustong manatili sa Supreme Ancient Pit of Hell. Maging ang mga Saint Emperor ay itinaya ang kanilang buhay dito. Nanumpa si Qiyong Haiya na hindi na siya babalik sa lugar na ito. Nagawa nilang umalis salamat sa kalooban ng langit, hindi pinapansin ng lahat ng mga demonyong nawala ang kanilang mga nakaraan at nakatitig lang sa langit. Gusto lang makatakas ng dalawa. Nakita ni Lin Fang ang isang sinaunang trono sa loob ng pulang dugo na pangunahing bulwagan ng palasyo. May mga demonyong estatwa sa paligid, at isang demonyong hari ang nakaupo sa trono. Siya lang ang nabubuhay na nilalang doon, may hawak na talon ng demonyo gamit ang dalawang kamay. Nakatusok ito sa lupa sa harapan niya. Sino ka? Tanong ni Lin Fang. Sinubukan niyang maging kalmado habang sinasabi niya. Hindi ikaw ang demonyong emperador. Nasaan ang demonyong emperador? Walang sumagot. Ang taong iyon ay tila nanatili doon sa ganoong posisyon magpakailanman. Ang katahimikan ay mapang-api. Laming-galing si Lin Fang at sinabing, Demon Emperor, pinatawag mo ako dito. Bakit hindi ka nagpapakita? Bakit mo ako hinihintay? Hindi maintindihan ni Lin Fang, maraming bagay na tila tumutukoy sa Demon Emperor. At ngayon siya ay nasa palasyong iyon, ito ba talaga ang silid ng kabaong ng hari ng demonyo? Ako ang Demon Emperor, sabi ng isang mahinang boses. May impresyon si Lin Fang na naghahalanate siya. Ang hari sa trono ay tila siya ay muling nabubuhay, itinaas ang kanyang ulo. Hindi. Ito ay isang ilusyon. Kinagat ni Lin Fang ang kanyang mga labi. Hindi ito ilusyon. Ang tagal na kitang hinihintay. Napabuntong hininga ang boses. Tila ang boses na iyon ay naglalakbay sa kalawakan at oras upang umalangaw sa isipan ni Lin Fang. Bakit mo ako hinintay? Tanong ni Lin Fang. Kanina ko pa hinihintay na magamit mo ang aking talon ng demonyo, para ipatawag mo ako, para durugan mo ang lupa at langit, at para kang magpadaloy ng mga ilog ng dugo sa kontinente ng siyam na ulap. Tulog ka na, paano kita jijisingan at tatawagan? Sabi ni Lin Fang. Hindi niya naintindihan. Natutulog ba ang hari ng demonyo? Ikaw lang ang makakatawag sa akin dahil ako ay ikaw at ikaw ay akin. Sabi ng boses. Halika, kunin mo ang talon at gisingin mo ako. Pagkatapos, kalabanan mo ang lupa at langit, dugo ko ang magiging daan mo. Rilikha ka ng napakalaking palasyo ng dugo. Sabi ng boses. Nanginginig si Lin Fang. Ako ay ikaw at ikaw ay ako. Ang ibig sabihin ng Demon Emperor ay si Lin Fang ang Demon Emperor. Siya ang Demon Emperor. Nagdadalawang isip ka pa rin. Sa lakas ko, kaya kong sirain ka agad. Hindi ko kailangan magsinungaling sa'yo. Gisingin mo ako at tanggapin ang aking walang kapantay na lakas, ang palasyong iyon ay magiging iyo. Naiintindihan mo ba, nakita ko na ang larawan ng Demon Emperor, hindi ikaw siya. Sabi ni Lin Fang, ikaw ay dapat ang demonyong hari ng Pit of Hell. Paano ka naging isang taong nabuhay 1,000 taon na ang nakalilipas? Sa tingin mo ba ay talagang umiiral ang Demon Emperor? Iyon lang ang iyong imahe, o ikaw ang kanyang imahe? Kung jijisingan mo ako, matatanggap mo ang aking lakas at maiintindihan mo ang lahat. Halika at subukan. Hindi kita kailangang lokohin para patayin ka. Si Lin Fang ay namangha, ang mga sinaunang salita, ang Demon Emperor, ang mga imahe. At tama ang boses, madali niya itong patayin, hindi niya kailangang magsinungaling. Dahan-daang naglakad si Lin Fang. Gusto niyang malaman ang totoo. Nakarating siya sa harap ng trono. Iniunat niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa talon ng demonyo, isang nakakatakot na lakas ang pumuno sa hangin. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang manginig. May impresyon siyang nagiging demonyong hari. Ikaw ay ako ay ikaw. Gisingin mo ako. Magiging tunay kang Diyos. Sabi ng boses kay Lin Fang. Makikipag-isa kaya siya sa hari ng demonyo kung ginaisay niya ito. Magiging walang katulad ba siyang cultivator kung gagawin niya iyon? Nakakatukso. Mas lalo siyang nanginginig. Ako ba talaga ang Demon Emperor? Naisip ni Lin Fang. Dinala na siya sa palasyo, bakit kailangan niya itong gisingin ng ganoon? Bakit hindi niya ginaisang ang sarili niya kung mayroon siyang ganoong kapangyarihan? Hindi ako naniniwala sa iyo. Sabi ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 2339, bumalik sa Imperial Court ng kontinente ng siyam na ulap. Hinayla ni Lin Fang ang kanyang kamay. Hindi siya naniwala sa kanya. Napakaraming paghihirap ang kanyang pinagdaanan para maging napakalakas, paanong ang gayong hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ay madaling maabot. Hindi kailangan ni Lin Fang ng ganoong panlabas na lakas, gusto niyang panatilihin ang lahat sa ilalim ng kanyang sariling kontrol. Hindi siya naniniwala na siya ay isang sinaunang hari ng demonyo, siya lamang ang kanyang sarili, Lin Fang. Isang nakakatakot na lakas ng demonyo ang tumagos sa kanyang katawan, ngunit tumigil siya sa paghawak sa talam at humakbang paatras, tinitigan ng figure sa trono habang ang cultivator na iyon ay nakatitig sa kanya. Mukha siyang Diyos, pero hindi siya kumikibo. Hindi niya sinubukan ang body capture gamit ang puwersa. Si Lin Fang ay naguguluhan. Sa sandaling iyon, kayang gawin ng demonyong hari ang anumang bagay sa kanya, ngunit hindi niya ginawa. Dahil ayaw mo akong gisingin, ibig bang sabihin ay gusto mong makita kung gaano ka katatag? Sabi ng boses. Mayroon na lamang itong isang thread ng layunin na natitira. Mahimbing ang tulog niya. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sabi ni Lin Fang. Muli siyang naging mahinahon. Siya si Lin Fang, at may forbidden body. Balang araw, kung maabot ko ang mga ulap, lalaban ako sa kalooban ng langit. Bakit kailangan kitang gisingin at hiramin ang iyong lakas? Mahinahong tanong ni Lin Fang. Magsisisi ka ba? Wala akong pagsisisihan. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Mayroon kang isang palasyo na abot kaya, iyon ay isang mapang-akit na alok. Kung gayon, mabuti, may oras ka pa ring mag-isip. Kung magbago ang isip mo, bumalik ka at gisingin mo ako. Sabi ng boses. Muling lumitaw ang lakas ng demonyo sa paligid ng buwan at ang hangin ay umihip ng galit. Boom! Ang Great Demon Halberd of Desolation ay dumaong sa tabi ni Lin Fang. Isang nakakatakot na chi ang pumuno sa hangin. Nakakatakot ang lakas. Isang pag-iisip at ang Great Demon Halberd of Desolation ay kinikilala ang katapatan sa kanya. Naisip ni Lin Fang. Namangha siya. Tiningnan niya ang Great Demon Halberd of Desolation, mukhang hindi ito masaya. Gayunpaman, ang estado ng pag-iisip nito ay tila inaapi. Nanginginig pa rin si Lin Fang. Ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay lumitaw sa harap ng hari ng demonyo, susuko ba ito? Ang Great Demon Halberd of Desolation ay isang mahusay na sandata. Dahil ayaw mo akong gisingin, kunin mo na. Baka balang araw babalik ka, sabi ng boses. Natigilan si Lin Fang. Kung isasaalang-alang ang mga salitang nabasa niya at ang lahat ng mga pahiwatig na natagpuan niya, ang Demon Emperor ay kailangang nasa tabi-tabi, ngunit nakakagulat na mayroon lamang itong demonyong hari. Ano ang kaugnayan niya sa Demon Emperor? Bakit niya sinabi na si Lin Fang ang Demon Emperor? Dinala niya si Lin Fang doon, hiniling kay Lin Fang na gising siya. Tumanggi si Lin Fang, ngunit wala siyang ginawa sa kanya. Sa kabaligtaran, inalok pa niya sa kanya ang Great Demon Halberd of Desolation, isang nakakatakot na sans weapon. Pakikinggan ka nito. Huwag mong kalimutan na ikaw ay akin. Hindi mo pa kayang kontrolin ang buong lakas nito, ngunit tutulungan kita at aapihin ang lakas nito, hindi gaanong mayabang. Makokontrol mo ito, at kikilalanan nito ang katapatan sa iyo. Hinawakan ni Lin Fang ang Great Demon Halberd of Desolation, at ang nakakatakot na lakas ay nagsimulang masira ang kanyang katawan. Sa harap ng demonyong hari, ang dakilang Demon Halberd ng Desolation ay walang magawa, ngunit laban kay Lin Fang. Bumangon ka, itinaas ni Lin Fang ang kanyang mga kamay, isang nakakatakot na chi ang nagpayanag sa buong palasyo. Mabangis na umalangaw ang intensyon ng demonyo. Hawak niya pa rin ang Great Demon Halberd of Desolation, at mukhang isang demonyong Diyos. Pwede na ba akong umalis? Tanong ni Lin Fang. Siyempre. Pero malamang babalik ka, andito ako maghihintay na gisingin mo ako. Ipapadala ko sa iyo ang aking lakas, at ikaw ay magiging Diyos ng kataas-taasang sinaunang hukay ng impyerno. Dahan-daang sabi ng demonyo. Pagkatapos, makokontrol mo ang walang katulad na lakas at papasok sa Imperial Castle na ito at ito ay magiging iyo, ikaw ay magiging isang walang katulad na demonyong Diyos. Sige, babalik ako kung sa tingin ko ito ang tamang pagpipilian. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Iniisip niya na hindi na siya babalik sa nakakatakot na lugar na ito. Ito ay hindi isang kastilyo, ngunit isang silid ng kabaong. Pumunta ka, walang makakapidyo sa iyo na umalis. Sabi ng demonyo. Inalis ni Lin Fang ang Great Demon Halberd of Desolation at umalis sa kastilyo. Isang hindi kapani-paniwalang karanasan. Ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Sino ang Demon Emperor? Sino ang demonyong hari ng lugar na iyon? Bumaba si Lin Fang sa hagdan at bumalik sa Pit of Hell. Napatingin siya sa buwan sa langit, madilim na naman. Ang nakakatakot na layunin ng demonyo ay patuloy na bumabalot sa lugar. Nakalimutan ng mga demonyo ng Supreme Ancient Pit of Hell ang lahat ng nangyari. Lumapag si Lin Fang sa tabi ni Ye Jiyun at ng iba pa. Tumingin sila pabalik kay Lin Fang, nagtataka ngunit tahimik. Umalis na tayo sa Supreme Ancient Pit of Hell. Sabi ni Lin Fang. Kailangan nilang umalis, kung hindi ay magsisi ang demonyo, at wala na silang pagkakataong umalis pa. Kahit na ang mga Saint Emperor ay maaaring mamatay dito. Sige. Tumanggo si Ye Jiyun at ang iba pa. Maaari ba silang umalis, bagaman?
Masyado silang nag-iisip tungkol sa kanilang sarili pagdating sa Supreme Ancient Pit of Hell. Akala nila ay magkakaroon sila ng maraming pagkakataon, ngunit sa totoo lang, kapag nasa loob na sila, panganib lang ang kanilang kinakaharap. Ang ilan sa kanila ay agad na pinatay. Pagkaalis ni Lin Feng at ng iba pa, ang hari ng demonyo ay nasa palasyo pa rin, hindi kumikibo. Naghihintay siya na may Magi gising sa kanya. Napuno ng hangin ang hangarin ng demonyo. Sa ilalim ng palasyo, lumitaw ang isang demonyong hari kung saan nakatayo si Lin Feng kanina. Nakasuot siya ng itim na balabal, at kalmado siyang tumangala sa hindi nakikitang hari ng demonyo. Tumanggi siya sa isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Bulong ng cultivator, bago naging itim na usok at muling naglaho. Pagkalipas ng 5 araw, si Lin Feng at ang iba pa ay nakatakas sa Supreme Ancient Pit of Hell. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, walang nangyari sa kanila. Nakalabas na tayo at buhay. Sabi ng matabang lalaki, na nakangiti sa tuwa. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa araw, napakagandang araw. Pagkatapos ng ilang araw sa Pit of Hell, napakasarap sa pakiramdam na makitang muli ang araw. Labas na tayo. Tumiti si Yajion. Sila ay buhay, napakahusay. Damon, salamat. Sabi ni Chi Lianshan kay Damon. Siya ay lubos na nagpapasalamat. Kung wala ka, patay na kami. Talaga, Damon, maraming salamat. Sumang-ayon si Yajion. Hindi na sila nagmumukhang mayabang at mayabang. Gayunpaman, ngumiti lang si Lin Feng ng pilit at bumuntong hininga. Sa kasamaang palad, namatay sina Lan Ge at Hua Chenyu. Hindi ito katumbas ng halaga. Namatay sila para sa wala. Tapos na ako sa mga bawal na teritoryong ito. Galit na sabi ni Chi Lianshan. Ang pagkamatay doon ay walang halaga. Ang pagkamatay pagkatapos ng isang hindi kapanipaniwala at pasabog na labanan ay sulit, ngunit ang pagkamatay sa kakilakilabot na mundo ay walang silbi, at ang lahat ay nasa swerte. Huwag sabihin kahit kanino ang nangyari sa Supreme Ancient Pit of Hell. Sabi ni Lin Feng. Tumanggo ang lahat. Alam nilang may nahanap si Damon. Siya ay napunta sa palasyo ng buwan, ngunit sila ay pagpunta sa panatilihin ang lihim na iyon. May mga bagay na hindi kailangang malaman ng mga tao. Nakangiting sabi ni Yajion. Sige, buhay tayo, at sa palagay ko ito ang unang pagkakataon na napakaraming tao ang lumabas ng buhay sa isang ipinagbabawal na teritoryo. Bumalik tayo at tingnan kung ano ang sinasabi ng mga tao. Oo, bumalik tayo sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Sabi ni Chi Lianshan. Umalis ang grupo ng 4, at hindi na lumingon. Ang mga tao mula sa Supreme Animal World ay hindi masyadong nagbigay pansin sa mga taong nagpunta sa Supreme Ancient Pit of Hell, ngunit ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay nagbigay ng malaking atensyon sa kanila, lalo na't ang Qiyong Jiyu nagpunta rin doon sina Tian at Qiyong Haiya at bumalik. Maraming tao sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ang humanga sa kanila. Gusto nilang malaman ang mga sikreto ng Supreme Ancient Pit of Hell. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa Qiyong Jiyu Tian at Qiyong Haiya sa lahat ng dako at sa lahat ng oras ng mga araw na iyon, nakalabas silang buhay mula sa isang ipinagbabawal na teritoryo. Ang iba ay malamang napatay sa loob, kabilang si Mo Shanzi. Sinabi ng ilang tao na nag-explore sa misteryo ng Supreme Ancient Pit of Hell sa ilang makapangyarihang grupo kung ano ang hitsura ng Supreme Ancient Pit of Hell, ngunit hindi ibinahagi ng mga grupong iyon ang mga piraso ng impormasyong iyon. Naghiwalay sina Yajion, Lin Feng, at ang iba pa. Bumalik si Lin Feng sa World Clan. Parang panaginip ang nangyari sa ipinagbabawal na teritoryo, hinding-hindi niya ito makakalimutan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2340, lugar ng canonization. Sa Fortune Shrine, ang clone ni Lin Feng ay nakaupo kasama ng Diviner. Sumimangot ang manghuhula at tumingin kay Lin Feng, natigilan. Sinasabi mo na may isang sinaunang palasyo sa Supreme Ancient Pit of Hell sa loob ng Crimson Moon, at may demonyong hari ang nasa loob. Namangha ang manghuhula. Hindi rin niya alam kung ano ang nasa Supreme Ancient Pit of Hell. Sa makatuwid, nang sabihin sa kanya ni Lin Feng ang tungkol sa kanyang karanasan, siya ay namangha. Oo, sa kastilyo, may demonyong hari na may talon ng demonyo, natutulog. Ngunit maaari pa rin siyang makipag-usap sa akin, at hiniling niya sa akin na gisingin siya, sinabi niya na ipapadala niya ang kanyang lakas sa akin. Sabi ni Lin Feng sa manghuhula. Sa mundong ito, walang ibang nakakaalam ng kasing dami ng mga sikreto ni Lin Feng bilang ang manghuhula, kaya hindi na kailangang itago ni Lin Feng ang anuman mula sa kanya. Ngunit wala akong tiwala sa kanya, kaya pinili kong umalis, at pinayagan niya akong umalis. Pagtatapos ni Lin Feng, ang ibig mong sabihin ay natutulog ang sinaunang demonyong hari at maaari pa ring kontrolin ang Supreme Ancient Pit of Hell. Hinayaan kanyang umalis ng buhay at wala siyang ginawa sa iyo. Talaga. Kung hindi, patay na ako. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang misteryo. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol kay Qiyong Jiyu Tian at Qiyong Haiya na lumabas ng buhay, at hindi nila alam na ang dalawang iyon ay nakalabas ng buhay salamat sa iyo. Hindi nila alam ang demonyong haring iyon na sinasabi mo sa akin. Umiling-iling na sabi ng manghuhula. Kung may pagkakataon ako, kakausapin ko ang pinuno ng shrine at tingnan kung may alam siya.
Ang High Priest ng Celestial Sound Shrine ay nakakulong sa Supreme Ancient Pit of Hell sa napakatagal na panahon. Nakakatakot. Lahat ng mga demonyo sa loob ay napakas. Isa pa, malamang narinig mo na ang demonyong iyon 1,000 taon na ang nakalipas. Sabi ni Lin Fang. Nagtataka siya kung sino ang demonyong emperador. Sinabi ng hari ng demonyo na si Lin Fang ay ang Demon Emperor. Ang Demon Emperor ng 1,000 taon na ang nakakaraan. Nagulat ang manghuhula. Si Saint Emperor Shi the Demon ang tinutukoy mo, hindi siya nag-iwan ng maraming bakas sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa kanya, ngunit ang mga nakakaalam kung gaano siya nakakatakot. Ang Fortune Shrine ay mas nakakaalam tungkol sa kanya kaysa sa ibang mga shrine dahil 1,000 taon na ang nakalipas, ang Fortune Shrine's Destiny Wheel ay umikot dahil sa kanya. This time around, dahil sa'yo. Saint Emperor Shi ang demon. Kumunat ang noo ni Lin Fang. 1,000 taon na ang nakalipas, ang Destiny Wheel ng Fortune Shrine ay umikot, at ngayon ay umikot ito dahil kay Lin Fang. Reincarnation ba ito? Tama ba ang demonyong hari? Si Lin Fang ba ang Demon Emperor? Anong uri ng tao si Saint Emperor Shi the Demon? Tanong ni Lin Fang. Misteryoso, napakalakas, at mabilis siyang naging malakas. Naglaho rin siya ng misteryoso. Hinahanap siya ng mga shrine, ngunit tuluyan na siyang nawala. May mga nagsasabi na malamang na naglalakbay siya sa mundo, may mga nagsasabi na siya ay pinatay ng mga shrine. Mabagal na sabi ng manghuhula. Sa tingin ko lahat sila ay mali. Baka ang Demon Emperor ay nasa Supreme Ancient Pit of Hell. Sabi ni Lin Fang. Sumimangot ang manghuhula. Saint Emperor Shi ang demon sa Supreme Ancient Pit of Hell. Tunay nga, may nakita akong ilang kasulatan doon na personal niyang isinulat. Mukhang marami siyang koneksyon sa hari ng demonyo. Sumimangot ang manghuhula. Sigurado ka ba sa mga Holy Scriptures? Sigurado ako. Nakita ko na sila dati. Walang sino man ang maaaring magkaroon ng eksaktong parehong pagsulat sa mundong ito. Sabi ni Lin Fang. Sigurado siya. Kaya, kailangan ko talagang makausap ang pinuno ng shrine. Matalas na sabi ng manghuhula. Si Saint Emperor Shi the Demon ay may pambihirang kapalaran, siya ay misteryoso at nakakatakot. Kung siya ay nasa Supreme Ancient Pit of Hell, hindi nakakagulat na walang balita tungkol sa kanya sa labas ng mundo. Lin Fang, kailangan mong maghanda, ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban ay umabot na sa tuktok ng Shengdi Layer, tama ba? Sabi ng manghuhula kay Lin Fang. Oo, sabi ni Lin Fang na tumatango. Hindi masama, kailangan mong subukan at maging isang saint ngayon. Sabi ng manghuhula. Kahit na si Lin Fang ay walang cultivation level, maaari rin niyang subukan na maging isang saint, o hindi bababasa, magkaroon ng katulad na antas. Nagulat si Lin Fang dito, at tinitigan ang manghuhula. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, mayroong isang selyadong lugar na tinatawag na Canonization Area. Ang lugar na iyon ay nagbubukas minsan bawat 1,000 taon. Doon, ang ilang mga tao ay may pagkakataon na maging canonized, nangyayari lamang ito tuwing 1,000 taon. Bawat 1,000 taon, ang mga tao sa tuktok ng Shengdi Layer ay pumupunta doon at subukan ang kanilang kapalaran. Ang canonization area ay hindi binaygo ang mga tao. Hindi bababa sa 3 tao ang dapat maging mga saint, o higit pa. Depende sa swerte at kakayahan nila. Ngayon, malapit na itong magbukas at maraming tao mula sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ang pupunta doon upang subukan ang kanilang kapalaran. Nakangiting sabi ng manghuhula. Namangha si Lin Fang. Ang canonization area ay parang isang hindi kapanipaniwalang lugar. Sino ang gumawa ng napakagandang lugar gaya ng canonization area? Sabi ni Lin Fang. Ang mga tao noong unang panahon. Narinig ko na may mga misteryo sa loob, may mga detalyeng alam lang ng mga insider. Isa ito sa mga pinakamisteryosong lugar ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Sagot ng manghuhula. Tumanggo si Lin Fang. Ilang tao ang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, nang pumunta ka sa Supreme Ancient Pit of Hell, maraming Saint Emperors ang namatay. Maaari silang maging mga saint. Siyempre, ang pagbubukas ng canonization area ay mas makakaakit ng atensyon ng mga tao kaysa sa iyong pakikipagsapalaran sa Supreme Ancient Pit of Hell. Tumanggi ang mga tao na pumunta sa Supreme Ancient Pit of Hell, kabilang ang ilang matandang nakakatakot na cultivator, ngunit ang canonization area ay nakakakuha ng atensyon ng mga tao. Tumiti ang manghuhula. Naiintindihan ni Lin Fang. Ang ilang mga Saint Emperors ay nagsagawa ng cultivation sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nila nagawang malampasan ang kamunduhan at makamit ang kabanalan. Hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Handa pa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa oras na iyon, sasali ba ako bilang Daemon mula sa World Clan o bilang Lin Fang? Tumisi si Lin Fang. Tumiti pabalik ang manghuhula. Ayon sa gusto mo, basta paghiwalayin mong mabuti yung 2 tao. Huwag ipaalam sa sino man na si Lin Fang ay si Daemon. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Fang na tumatango. Ang mga disipulo ng Fortune Shrine ay bihirang lumabas, ngunit sa pagkakataong ito, ang ilan sa kanila ay pupunta at magsisikap na maging mga saint, huwag makipaglaban sa kanila doon. Utos ng manghuhula. Tumanggo si Lin Fang. Ang lahat ng mga shrine ay tinitipon ng kanilang mga Saint Emperors at hinihiling sa kanila na maghanda para sa kaganapan ng canonization area.
Ito ay napakabihirang. Isa rin itong pagkakataon na makita ang pinakamalakas na cultivator ng kontinente ng siyam na ulap. Maging ang Supreme Animal World ay lalahok. Kumusta ang mga bagay para sa Void Phoenix Clan? Tanong ni Linfang. Walang nangyari. Nakulong si Qingfang, ngunit pumunta doon si Shiju Laoxian, kaya wala silang magagawa sa kanya. Gayunpaman, dahil lumabas si Qiyong Haiya mula sa Supreme Ancient Pit of Hell, ang Void Phoenix Clan ay mas masigasig at talagang umaasa na magagawa nilang makipag-alyansa sa kasal sa Fire Shrine. Sige. Tumanggo si Linfang. Kailangan niyang makakuha ng karagdagang impormasyon. Maraming nakatagong Saint Emperor sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Hinihintay nila ang kaganapan. Nagtataka ako kung sino ang magiging isang saint. Pag-iisip ng manghuhula. Ramdam ni Linfang na ang canonization area ay magiging isang hindi pangkaraniwang kaganapan. Ang mga saint ay bihira, ngunit ang mga Saint Emperors ay malakas din sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Inimbitahan ni Mo Shanzi ang ilan sa kanila na pumunta sa Supreme Ancient Pit of Hell, ngunit hindi niya kilala ang lahat ng Saint Emperors ng rehiyon. Hindi naging madali ang pagiging saint, may ilang matatandang tao na matagal nang natigil sa Shengdi Layer, at walang kailangang imbitahang pumunta sa canonization area. Kahit na ang Supreme Animal World ay maaaring dumating. Ang tunay na katawan ni Linfang ay kalmadong nagsasanay ng cultivation sa World Clan. Ilang tao ang nakakaalam na nakalabas na siya sa Supreme Ancient Pit of Hell na buhay at bumalik sa World Clan. Gusto rin niyang subukan at maging saint sa canonization area.